Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2012 action horror thriller movie na may pamagat na, Fresh Meat. Sa isang paaralan na tinatawag na St. Agnes, isang babaeng nagngangalang Rena ang isa sa mga matatalinong nag-aaral dito. Habang naliligo ay makikita din na tila may gusto ito sa kapwa niyang babae na si Kiri. Nang dumating ang bakasyon ay sinundo na siya ng ama niya na si Henry na isang associate professor sa isang maliit na paaralan. Ang ina naman niyang si Marga ay isang sikat na celebrity chef na busy sa kasalukuyan nilang pag-shoot para sa kanyang TV show. Sa kabilang eksena, makikita na may grupo ng kriminal na kasalukuyang nasa van ng mga pulis, ang isa sa kanila ay si Archie na bigla na lang ginulpi ang dalawa niyang kasama. Makikita na hinayaan na lang ng mga bantay na mag-away sila sa loob dahil ayon sa kanila ay mapanganib na gangster at kidnapper si Archie. Sa isang sulok ay di nila napansin na may sumusunod na pala sa kanila. Nang huminto sila upang magmeryenda ay dumating na ang mga ito. Ang girlfriend ni Archie na si Gigi ay nagpaiwan muna sa loob kasama si Paul, habang si John naman ay naglagay ng mga dinamita sa nasabing van. Aksidente niya itong nasindihan ng sigarilyo kaya hinagis na lang niya ang pampasabog sa ilalim ng sasakyan. Dahil sa pagsabog ay tumilapon ang mga nasa loob nito at makikita na na-injured ang kamay ni Archie dahil rin dito. Maging si John ay tumilapon dahil sa impact. Agad na lumabas na si Paul at pinaulanan nito ang mga pulis na nasa tindahan. Nang maubusan siya ng bala ay lumabas na din si Gigi na isa palang dating army cadet na ngayon ay isa ng gangster. Agad niyang binuksan ang van kung saan ay kinuha niya ang nobyo niyang kriminal. Sa kabilang eksena, makikita na nakauwi na sila Rena sa bahay. Nakita niya ang ina niya na kasama ang kanyang guest sa TV show na si Brooke. Nang matapos ang show ay agad na kinamusta ni Marga ang anak. Kasabay nito ay makikita na nagmadaling tumakas ang mga gangster sakay ng kanilang kotse. Matapos makapagpalit ng damit ay pumunta si Rena sa kusina kung saan ay may nakita siyang hugis kamay ng tao sa ref. Agad niyang tinanong ang mga magulang kung peke ba ito pero sinabi ng magulang niya na totoong kamay iyon ng tao. Nang marinig ito ni Rena ay nagulat siya sa mga sinabi nila. Samantala sa labas ay napagplanuhan ng mga gangster na magtago sa bahay nila Rena. Muntikan na nilang mabangga ang dalaga. Pagkatapos makababa ng kotse ay agad nilang inatake ang mag-ama at sinarado ang nasabing garahe ng bahay. Nang makapasok na sila sa loob ay tinipon nila ang magpamilya sa sala ng bahay kung saan agad din nilang pinagbantaan ang mga ito na tumahimik na lamang. Sa labas ay makikita ang dalawang pulis na hinahanap ang mga tumakas na kriminal sakay ng kanilang chopper. Habang ginagalugad nila Gigi at Paul ang loob ay nakita nila ang isang kwarto kung saan ay may gamit na pangbinata, kaya agad niyang tinanong ang magpamilya kung nasaan ang anak nilang lalaki. Sinabi naman ni Henry na nasa eskwelahan pa ang anak nilang ito at tanging sila lang ang nasa loob ng bahay. Ngunit kasabay nito ay makikita na nakauwi na si Ken. Nang inatake nila ito ay sinubukan ng ama na agawin ang baril ni Gigi. Sa huli ay hindi nagawa ni Henry na maagaw ang baril at dahil dito ay lalong lang lumala ang sitwasyon nila. Dahil sa nangyari ay naisip ni Archie na igapos ang pamilya na nakahiwalay sa bawat isa, na pagplanuhan nilang dalhin ang mga ito sa iba't ibang kwarto sa loob ng bahay. Habang nasa opisina ng bahay sila Paul ay makikita na ininis pa ni Henry ang bantay niyang gangster gamit ang mga mata nito. Sa kusina naman ay masinsina na nag-usap sila John at Marga tungkol sa pagiging celebrity chef niya. Di niya napansin ang nilutong kamay na nakabalot lang ng tela sa tabi niya. Sa kwarto naman ng dalaga, inutusan ni Archie si Rena na magtanggal ng damit. Makikita din na sinuot ng gangster ang mga panloob nito habang sinasayawan siya ni Rena. Pero di nagtagal ay inatake ng babae ang abusadong gangster. Mabalik sa kusina, nang nakita na ni John ang nilutong kamay, agad siyang kinuha ni Marga at sinubukan nitong putulin ang kamay ng gangster pero nabigo si Marga na gawin ito. Sa kwarto naman ni Ken ay palihim siyang kumuha ng matalas na lapis. Kasabay nito ay pinutukan ni Paul si Henry nang sinubukan nitong umatake habang nakatalikod. Habang si Rena naman ay patuloy pa rin sa paggulpi sa abusadong si Archie at nang nagawa siyang daganan nito ay kinagat ng dalaga ang junjun ng gangster. Dahil sa sigaw ni Archie ay napasugod agad si Gigi, tinutukan ni Rena ang gangster ngunit dumating na si Gigi sa kwarto kaya wala na siyang nagawa kung hindi ibaba ang baril. Nang tinanong si Archie kung bakit niya suot ang mga panloob ng babae ay sinabi niya na inakit siya ni Rena na suotin ang mga ito. Kasabay nito ay makikita na tinitignan ni Paul kung buhay pa ba si Henry. Sa ilang saglit ay biglang binatak ni Henry ang paa niya.
Dahil sa takot ay pinaputukan ulit ito ni Paul pero nang makita niya na sinasalo ng suot nitong pendant ang bala ay pinatamaan niya ito sa kamay. Mula sa mga nangyaring gulo ay napagdesisyonan nilang dalhin muli ang mga ito sa sala, habang pababa ay tinanong ni Rena ang kapatid tungkol sa kamay na nasa ref. Pinagtapat ni Ken na habang nasa boarding school siya ay sinusubukang buhaying muli ng ama nila ang sinaunang relihiyon tungkol sa The Solomonites na patungkol sa pagkain ng tao. Buong pagmamalaking sinabi din nito na tinutulungan niya ang ama nila na humanap ng makukuhang karne. Mula sa mga narinig ay tila gumuho ang mundo ni Rena at hindi niya maisip na ang pamilya niya ay tuluyan ng nabaliw. Nang magutom ang mga gangster ay naghanap ang mga ito ng pwedeng makain. Agad namang sinabi ni Ken na nasa kusina lang ang mga ito. Sa pagkakataong iyon ay kinausap na ni Rena ang mga magulang patungkol sa kanilang mga kinakain pero tila hindi man lang nakukonsensya ang mga magulang niya. Habang nasa kusina ay nakakita ng isang misteryosong pinto pababa si Paul at nang pumasok siya dito ay agad siyang tinapos ng trap na nasa loob. Nang napansin nilang hindi pa rin bumabalik si Paul ay pinuntahan na ito ni Gigi sa kusina, pero agad na bumalik din siya nang marinig na may dumating na pulis sa labas. Inutusan niya si Rena na kausapin lang ng normal ang nasabing pulis at huwag niyang subukan pang magsumbong. Pagkabukas ng pinto ay sinabi ng pulis na nakatanggap sila ng report galing sa mga kapitbahay na may narinig ang mga ito na putok ng mga baril kanina. Nang pumasok na ang pulis sa loob at narating nila ang kusina ay napansin nito ang sekretong pinto sa sahig. Laking gulat ng pulis nang makita na may dugo sa loob at kasabay nito ay dumating na din si Gigi at tinutukan nito ang pulis pero huli na nang malaman niya na wala na palang bala ang hawak niyang baril. Agad siyang inisprayan ng pulis ng pepper spray sa mukha at madali siyang nahuli nito. Dahil sa kaba ay wala ring nagawa si John sa sitwasyon. Kasabay nito ay makikita na palihim ng inaalis ng magpamilya ang kanilang mga gapos. Imbis na tulungan ni Rena ang pulis ay laking gulat ni Gigi na tinulungan siya nitong mawala ang hapdi sa mukha niya gamit ang gatas na tinapon ni Rena. Pagkatapos nito ay ginulpi ni Gigi ang kasamang gangster dahil makikita kanina na nagdalawang isip ito na tulungan siya. Habang nangyayari ito ay dumating na si Archie at tinanong nito kung bakit hindi pa nila tinatapos si Rena matapos nitong papasukin sa loob ang pulis. Nang siya na lang sana ang gagawa ay pinigilan siya ni Gigi at sinabing pabayaan na niya si Rena. Sinabi ni Archie na wag niyang subukang mang-traidor dahil hindi na niya makikita ang anak niya. Pero dahil si Gigi ay hindi na makapagpigil pa ay tinapos na nito ang nobyo. Habang nagpapalit ay nakwento nito kay Rena na kinuha ni Archie ang anak niya at pinilit lang siyang makipagrelasyon dito. Sa labas ng bahay, nang makita ni John ang kotse ni Ken ay pumasok siya dito pero agad siyang nakarinig ng misteryosong ingay mula sa likod. Nang binuksan niya ito ay laking gulat niya na isang lalaki ang nasa loob. Dahil sa mga nangyayari ay plinano na lang niyang umalis pero agad siyang pinigilan nila Gigi. Walang alinlangan niyang binundol ang babaeng gangster. Natigilan lamang si John nang kinuha na ni Rena ang shotgun at itinutok ito sa kanya. Pagkatapos nito ay napansin na nila ang lalaking nakahandusay sa sulok. Mapag-aalaman na ang lalaki ay si Mr. Updike pala na isa sa mga teacher ni Ken. Nang papakawalan na sana ni Gigi ang buong magpamilya ay nakawala na pala ang mga ito at sinimulan siyang pagtulungan hanggang sa mawalan siya ng malay. Kanila ding pinatulog si John habang nakagapos ito sa kotse. Dinala ni Henry ang babae sa basement kung saan ay agad na nakita ni Rena ang mga ginagawa ng pamilya niya dito. Habang inihahanda ni Henry ang mga gangster ay pinaliwanag niya kay Rena ang tungkol sa The Solomonites na kung saan ay nakita niya sa mga ginawa niyang pagsasaliksik na kung sino man ang kumakain ng ibang tao ay magkakaroon ng mabuti at mainam na kalusugan. Habang nagkikwento ay nagising na si Gigi at sinabi ni Henry dito na magiging parte na sila ng katawan nila. Kasabay nito ay dinala na rin ni Ken sila John at teacher niyang si Mr. Updike. Hindi pa rin makapaniwala si Rena sa nangyari sa kanyang pamilya. Nang sumapit ang oras ng hapunan ay iniwan muna nila ang mga gangster sa loob at nang magsisimula na sila ay biglang dumalaw sa bahay ang kababata ni Rena na si Sean. Agad na sinabihan ni Rena na umalis na siya pero si Henry ay inalok ito na sumama sa kanilang maghapunan. Nung una ay nahihiya pa ang binata pero agad itong tumikim sa inihanda nilang pagkain. Nang kinagat niya ang meatball ay nagtaka ito kung bakit tila kakaiba ang lasa nito sa pangkaraniwan. Agad na binatak ni Rena si Sean at dinala palabas ng pinto, pero sa kasamaang palad ay pinigilan sila ni Ken at Henry na makaalis. Wala nang nagawa pa si Rena nang makita na pati ang kababata niyang dumalaw lang ay nadamay na rin sa nangyayari.
Pilit pa ring pinaliwanag ni Henry na ang mga kinakain nila ay magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Nang marinig nito ang Chopper na kanina pang umaga na nasa lugar ay umakyat ito sa sala. Nang makita ni Rena na pati si Ken ay tila nabaliw na rin ay nasampal na lang niya ito dahil sa galit, dahil sa ginawa niya ay ginapos din siya nito at beniting nakatali. Samantala sa labas ng bahay, ang inspector police na si Jim ay inutusan ang SWAT team na palibutan ang buong lugar. Tinawagan din ito ang bahay nila Henry kung saan ay sinagot naman ito ng baliw na lalaki at nagpanggap siyang isa sa mga kriminal na gangster. Habang natatawa ay sinabi niya dito na kailangan niya ng chopper dahil kung hindi ay tatapusin nila ang buong magpamilya na nasa bahay. Sa kabilang eksena, sinusubukang abutin ni Rena si Gigi habang si Ken ay busy sa pag-chop-chop sa mga karne. Sa kabutihang palad ay naabot ni Rena ang tali nito at gamit ang bibig ay puwersahan niya itong pinakawalan. Matapos nilang makawala sa gapos ay kinumbinsi ni Rena ang kapatid na sumama sa kanila paalis, pero hindi ito pumayag, bagkos ay umakyat ito pabalik sa kusina. Naawa si Gigi sa kalagayan ng pamilya ni Rena kaya nangako ito na hindi niya ito sasaktan maliban kay Henry dahil ayon sa kanya ay malubha na ang kalagayan nito sa pag-iisip. Nang makaakyat si Ken ay sinabi nito na hinayaan niyang makaalis sila Gigi, pero hindi nagalit si Henry bagkus ay tinanong nito na handa ba siyang magsakripisyo para sa ama niya. Nang sumagot si Ken na nakahanda siya palaging magsakripisyo ay tinapos siya ni Henry at ininom ang katas nito. Naniniwala si Henry na ang pag-inom niya sa mga ito ay magbibigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Pero upang makumpleto ito ayon sa kanya ay kailangan niya din ng anak na birhen na magiging sakripisyo. Dahil ayaw nang mawalan pa ng isang anak ni Marga ay nilinlang niya ang asawa at sinabing may karelasyon siyang ibang lalaki, kanila itong pinagtulungan at nakisali na rin ang babaeng gangster dito. Ngunit dahil sa kakaibang lakas ni Henry ay hindi sila umubra at sa huli ay nagawa niyang makagat si Rena sa leeg kung saan ay agad niyang ininom ang dugo ng anak. Habang nangyayari ang lahat ay naghagis ang SWAT team sa loob ng bahay ng isang smoke grenade. Ginamit naman ni Gigi ang pagkakataong ito upang iligtas si Rena. Makikita na kahit may kutsilyo ito sa likod ay tila hindi nasasaktan ang baliw na si Henry. Nang pumapasok na ang mga pulis ay nagmadaling nagtago si Henry. Habang hinahanap ni Gigi sila Rena sa gitna ng usok sa loob ay bumagsak sa kanya ang katawan ng isang pulis. Habang nasa loob ng kwarto ay naisip bigla ni Henry na kulang pa ang mga nainom niyang alay. Kaya nang makita niya si Marga ay pati ito ay ginamit niya ding sakripisyo. Nang makita ni Rena na wala ng pag-asa pa ay kumuha ito ng baril galing sa isang pulis at gumapang papunta sa kusina. Kasabay nito ay nakapasok na ang spy camera sa loob kung saan ay nakita nila Officer Jim na binuksan ng dalaga ang gas stove sa kusina. Sa huli, hinarap ni Rena ang baliw na ama at kanyang binaril ang nakabukas na gas stove kung saan ay lumikha ito ng pagsabog. Sa kabutihang palad ay nakuha si Rena ng isang pulis bago pa man tuluyang sumabog ang bahay. Nang tinanggal ng pulis ang mask ay makikita na si Gigi pala ito gamit ang uniform na kinuha niya kanina. Sa pagtatapos habang sinusuyod ni Rena ang naabo nilang bahay ay biglang lumitaw ang kamay ni Henry at hinawakan siya nito ng mahigpit. Special shoutout kay Boss Rogelio Nakpil ng Santa Ana, Manila. Shoutout din kay James Bryan TV at Don Focus. Shoutout din kay Kimberly Amatorio at Ray Ben. Shoutout din kay Josem Serabia at Bogard Kainin.